maano na ba 'to, hindi ko alam kung may narinig na po kayo kasi meron sa ibang bansa na mga doon na naninirahan ang sinasabi nila mas gusto daw po nila maging kaibigan ang mga dayuhan kaysa po yung mga Pilipino kasi daw namamarites lang daw po sila. So totoo po ba daw kasi gusto natin malaman ito po ba ay nasa kulturang Pinoy lang o pagiging tao, pagiging human, imperfect, 'di ba? Pero may mga nagsabi sa akin si Ma'am Antonina, si Ma'am ang aking teacher, Ma'am De Castro na hindi naman daw, sadya lang daw talagang may tao na ganon. Pero hindi naman lahat-lahat at hindi bilang isang Pinoy. Actually, marami nga daw mga foreigners na mas gusto ang mga Pilipino dahil kilalang masiyahin tayo. Sige nga, mas pag-usapan po natin yan. Mga positibong salita kasi, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero ano nga ba, baka naman kaya natin, lalo na kung mga simpleng salita lamang, pag tayo po'y nakikipag-usap sa ating mga kaibigan, sa ating mga koopisina, sa ating, syempre, pamilya, asawa, hindi ba? Dr. Erickson Amyon, clinical psychologist, din po ng College of Arts and Sciences sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Doc Erickson, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Yes, hello. Good morning, Miss Lala. Oho. Good morning. Eto na. May mga nagte-text na kasi nga nagtatanong ako kung nabash na sila. Abay, may mga nakaka-relate. Pero ito, positive words Dapat daw ho itong sabihin. Pero kayo na po ang magsabi. Ano ba yung mga simple lang na maaari naming tandaan, simple positive words na dapat natin daw sabihin araw-araw sa ating pakikisalamuha sa tao? Yan, oo. Actually, maganda itong topic na ito, no? So, very relevant at talagang tayo ay nakaka-relate sa mga ganitong bagay. Yeah, ano yung mga simple at mga example ng mga positive words or phrases na pwede nating sabihin sa araw-araw? Number one, tingin ko ang madali dyan yung simpleng words of encouragement, like halimbawa, yung, kaya mo yan, kung ano man yung task na binigay natin or ginagawa ng isang tao, halimbawa sa trabaho, no? Siyempre, wag nating kalimutan yung salitang salamat. Very simple ito, no? At yung word na salamat ay it usually strengthens our relationship with other people, no? Diyan din yung validation ba, yung sabihin natin na naiintindihan kita, no? Nakikinig ako sa sinasabi mo. So, malaking bagay ito na kasi it creates emotional support naman, no, kapag yung isang tao ay ang kinakausap tayo, may gustong sabihin. Saka yung salitang, ang galing mo, you're amazing, that's incredible, no? So parang it enhances self-confidence, no? Saka self-efficacy ng isang tao. At saka yung siguro isa din yung salitang, nandito lang ako, no? Kasi it reduces stress and sometimes can also pang let them feel na they're not alone. Pero bakit to yung iba, parang effort magsabi ng ng positive words. Sabi nyo nga yung salamat. But yung iba parang hirap na hirap mag-thank you, parang umingiti lang. Bakit gano'n? Saan ho nang gagaling yun? Upbringing ba? O maaaring sobra lang siyang mahiyain? Bakit gano'n? Yes. Bakit nga ba minsan mahirap para sa iba? May iba't ibang paliwanag dito, Miss Lala. So, mayroong social, cultural, psychological na explanation pagdating dyan. Siguro, isa sa mga explanation dyan, meron talagang natural tendency din sa isang tao na mag-pay more attention dun sa negative stimulus na nakikita niya kumpara sa positive one, no? So, kumbaga it's a natural tendency. Kumbaga, evolutionarily speaking, di ba? Parang halimbawa yung mga panahon na kailangan nating mag-survive, kailangan ng isang tao na mag-survive. No? So, usually, di ba, parang we're very vigilant about possible dangers dito sa paligid natin, parang gano'n, no? So, parang siyang gano'n, no? So, it's something instinctual, no? So, kaya pwede nating sabihin na may automatic ito sa isang tao. Pero hindi ibig sabihin hindi mo siya pwedeng mabago, no? Another reason is yung may tendency din tayo to compare ourselves, no, to other people. So, yung ibang tao, nang babas sila, kasi that's their way to elevate themselves or to boost their self-esteem, no? Parang nababash mo yung tao kasi parang feeling mo mas better ka sa kanya, ganyan, no? Mas superior ka. No? Oo. Mas superior ka, correct, no? So, mas better ka, ganyan, and all.
Tapos part din ng kultura din, no? Tapos nare-reinforce pa sa culture, yun yung problema din, no? Na kapag, halimbawa, nang babash ng isang tao, minsan, yung simpleng halimbawa sa social media, Miss Lala, di ba? Pag nang babash, tapos yung ibang tao maghaha-react pa, Oo, oo. magla-react pa, no? So parang tingin natin, feeling natin, ay okay to, no? Kasi nakakakuha tayo ng attention sa iba, may affirmation or validation coming from other people. No, so yun yung nagiging epekto kaya din hindi dapat siya nare-reinforce, no? So yun yung isa pa. Tapos nakikita din namin sa mga pag-aaral, no, pagdating sa pag-express ng emotion, mas madaling mag-express ng galit kaysa sa kindness. Oo. So So natural yun yung yun bilang nakikita. tao. Yes, it's really natural. Oh. Pero yun nga, but doesn't mean na hindi natin siya pwedeng i-cultivate o mapag-aralan. No? So ngayon sa larangan ng psychology, may tinatawag kaming positive psychology. Ito yung nakatuon doon sa ganitong bagay. No? So kung paano natin mababago yung ganitong expressions or yung ganito nating tendency, no, na mang-bash or mag-express ng negativity. So, yun yung mga usual explanation kung bakit. No? May cultural. Tapos isa pa, nasa personality na din minsan ng tao. No? May tendency talaga. May ibang tao na they have this tendency to see yung negative sa isang tao. So, natural sa kanila. Pero Maghanap hindi ng sa lahat ng mali. tao. Pero hindi lahat naman Naghahanap ng ganon. Kaya alam mo, Hindi lahat ganun. kapag nakaranas ka ng taong ganun, parang ang tendency mo naman, lahat na lang ng taong makilala mo, naku, baka hinahanapan ako to ng mali ah. Parang napapraning ko na tuloy, hindi ka na makapag-open up, hindi ka na makapag-build ng new relationships kasi nga nagiging judgmental ka na. Right. Oo. No? So, kaya minsan, yun nga, no, medyo hesitant ka, parang, oy, teka, baka ma-judge ako nito. Oo. Ganyan, no? Baka mamaya. Yeah, oo. Yun nga, no? So, kaya maganda na napag-uusapan din ito kasi nga, minsan we're not conscious about it. We're not aware na we're being like this na pala. No? Kasi nga, automatic response natin minsan yung ganitong bagay. Oh, kahit sa tahanan, sa loob ng tahanan, dahil nga everyday, halimbawa si nanay, everyday ka naman pinagluluto, everyday inahanda yung ano mo, damit mo, pagpasok mo, parang yung mga, pag biglang nag-thank you yung bata, parang, ay, nakakawala ng pagod pala. Kagaya kanina, may field trip, yung share ko, hindi mo siya nakikinig. Hindi. Hindi ko na sasabihin ko kung sino dun sa anak ko. Pero kasi, binili siya ng kanyang daddy. Hinatid siya sa school dahil may field trip. Tapos, ang hiniling niyang baon, parang rice meal. Pero binigyan pa siya ng extra, may dessert. Tapos bigla siya nag-thank you sa thread. Parang mapapangiti ka. Yung mga simpleng ganon sa tahanan, may iba pala siyang effect na araw-araw mo namang talagang binibigyan ng pagkain yung anak mo, pero bigla siyang nag-thank you out of the blue. Para yung may ganun, no? May ganun siyang effect talaga. Yes. Yeah, oo, totoo yun. At may mga pag-aaral dyan, Miss Lala, no? Totoong merong epekto yung paggamit ng positive words. Hindi lang sa sinasabihan, pati dun sa taong nagsasabi, no? So, halimbawa, sa taong sinasabihan nito, usually, it boosts self-esteem di ba? Iba yung nakakarinig tayo ng mga ganong words of encouragement talaga, di ba? Tapos yun nga, minsan nakaka-reduce ng stress, di ba? Parang narinig mo yan na thank you. Sobrang parang sense of relief, no? Parang ganon. Oo. Tapos, lalo na kung sa trabaho, halimbawa, o kaya sa school, sinasabihan yung mga anak or yung mga bata ng mga ganitong bagay, mas nakikita namin sa pag-aaral, mas nagpe-perform sila sa school, no? Mas satisfied sila sa performances nila and all. So, kaya talagang may positibong epekto ito doon sa taong sinasabihan. Para naman doon sa taong nagsasabi, it also feels better, no? So, it also feels good ng halimbawa kapag sinasabi mo yung magandang bagay sa isang tao. Nakita sa mga pag-aaral, may activity sa brain, no, na nag-produce daw ng nag-activate yung reward center or yung pleasure center sa brain. No? So kaya it feels good then on the part of the person
na nagsasabi, Ano no? Pati yung nagsasabi? taong sinasabi. Pati, oo. So, both. It, Both beneficial. yes. Pero ito, napag-usapan natin, bata. 'Di ba? Paano kung bata pa lang, tinuturuan mo na ng mga ganito? Simpleng salita nga eh. Salamat, hindi ba? Ano yung may study na ba na ano yung nagiging karakter nila? Paano sila pagtanda? May connection ba yon pag mas pinipili nila magsabi ng mga positive things at an early age? Yes, oo. Oo. Actually, that's what we even promote, no? No, sa bata pa lang, turuan natin talaga na maka-appreciate, no? Magsabi ng thank you, mag-express ng gratitude nila. Lalo yung gratitude, no? So, very powerful yan na pwede nating, kumbaga, i-train yung bata, no? Bata pa lang, marunong na silang magpasalamat and so on. So, ano yung nagiging epekto? Maganda yung epekto nito in the long run, no? May mga, ang giging outcomes nito mas positive, mas nagiging una in terms of social relationship. So, they are less likely to develop yung mga social anxiety. So, kasi common sa bata ngayon, lalo na, di ba, parang tawag nga natin, mga digital natives sila, no? Less yung social interaction. Kasi laging may cellphone, social media, and all. No? So usually, mahirap silang makipag-interact sa ibang tao. No? So, pero yung mga ganitong bagay, pag na-express nila, no, sa ibang tao, at may opportunity na binibigay sa kanila na gawin ito, mas, nagkakaroon sila ng better the relationship with other people. Mas confident sila na express yung sarili nila. Hindi sila yung tipo na minsan kasi may problema na pala yung bata, hindi nila sinasabi kasi they're not expressive about it. No? So, if they are expressive pagdating sa emotions nila, especially positive ones, it creates really positive outcomes. Paano naman yung salitang sorry po, Doc? Kapag yung nakikita ko rito sa ibang mga bata, no, nahihirapan silang mag-sorry lalo na kapag napagalitan. Pero tatahimik lang sila. Alam nilang nagkamali sila. Pero dapat ini-encourage din, ano? Kasi para, ewan ko tama po ba ako? Kasi ako ini-encourage ko yung mga anak kong ganyan eh. Hindi lang katatahimik na ina-acknowledge mong mali ka. Dapat handa ka sa consequence of your action. So kasama rin din dyan talaga ang masambit mo yung salitang sorry dun sa tao na nagkamali ka. Tama ho ba yun? At ano rin pong epekto nun sa bata kapag lumaki siya? Yeah, I agree. Mas lala yung tinuturuan natin na magsabi ng sorry. Tingin ko ano yun, no? Basic talaga yan. At nakikita ko din yan sa ibang bata ngayon. Parang nahihirapan nga sila o hindi nila alam kung paano sasabihin yung salita. Yung iba parang, pero dapat, oo, tama po. Hindi nila ma-express yung, kahit na sorry sila, hindi nila ma-express. Isang word lang naman. 'Di ba? Yes, opo. Kaya, talagang magsisimula ito sa tahanan, no? Na kailangan yung parent talaga ang, nagpaparealize sa kanila, no? Minsan, kasi nga, minsan nakikita niya sa iba, no? Kapag yung isang tao may ginawang hindi maganda, nakita niya nag-sorry, pwede niyang ma-model yun, no? So, bukod doon, pwede din natin directly ituro sa bata, no? Na para ma-realize nila na number one, may consequence yung ginawa nila. No? Tapos, kasi kapag hindi, baka hindi din sila makaramdam ng guilt later on, no? Na parang kala nila okay lang na gumawa ng masama, gumawa ng hindi maganda. And, that's not really, that's not really good. Kasi later on, baka ang tendency maging aggressive naman masyado, maging, they don't care about other people na. No? So, kaya they have to realize na yung pagsasabi ng sorry is an acknowledgement of something that you did that is wrong, di ba? So, para sila mismo ma-realize nila na may times na nagkakamali sila, no? May times na kailangan nilang, i-express yung kanilang ganung nararamdaman that they are sorry about it, no? So, kailangan ito ituro, no? So, lalo na sa mga bata minsan, baka hindi nga nagbibigyan ng opportunity na
na maturo ito o makita sa Oo. ibang tao. Pero habang bata ako, naniniwala ako na kasi kapag nag-sorry ka na, inamin mo talaga personal dun sa tao na yun at handa ka dun That's sa right. consequence of your actions, 'di ba? Accountability. Oo, yun, accountability. Hanggang sa pagtanda mo, bit-bit mo siya, hindi ba? O eto, bukod Masasama mo siya. Yeah. oo, kasi ganun talaga siya part of life. Wala namang perpekto. Nagkamali ka, di aminin mo lang, hindi ba? Ganon. Sabi ni Right, Ernesto right. sa ating pong FB page, ng mga nanonood sa atin din po at nakikinig, sabi, yung mga boss, nagbibigay ng utos sa tao niya, pero di daw marunong magsabi ng thank you. So it has a big effect on the yung sa self-esteem din ng mga Yes. empleyado. You should always say thank you. May ibang boss, trabaho mo yan basta, okay. Di ba? Kailangan kang mag-thank you all the Yeah. time. May ibang effect yun. Yeah, oo, no? So, I think wala namang masirap doon. Wala namang masama sa magsabi ng thank you. Yun nga lang, may mga tao talaga. Siguro, simula pa lang noon, hindi mo sila ganyan, no? Oo. So, kaya mahirap din baguhin kapag medyo old na, no? So, pero there's still hope and there's still a possibility na mabago yun sa kanila. Kasi iba yung, lalo na you're dealing with millennials, you're dealing with Gen Z, no? Kung ang pinag-uusapan natin, workforce, Oo. iba na talaga yung mga, lalo na Miss Lala, ang Gen Z. They're they're prioritizing their mental health, so their Yes. well-being. Oo. No? Alam So niyo they, po, they have to feel, oo. yeah. Sorry. Sige, go ahead po. Kasi may isi-share lang ako sa ibang kumpanya ngayon na napag-alaman ko. Yeah, yun lang. No? Gusto ko lang i-emphasize na syempre nagbabago yung workforce natin, yung generation before kaysa ngayon. No? So ngayon, Gen Z na ang mga nasa, ang mga employees, ang nasa Yes, oo, workforce. nasa At workforce. iba talaga sila, no? Oo. Pagdating sa kung paano mo sila appreciate. Yes. Very Oo. important yun sa Ganito, kanila. meron ako alam na kumpanya, alam niyo, nagbukas sila ng isang department just for the para tutukan yung mental health nung kanilang mga Yeah. empleyado. Tapos talagang ang goal nila is work-life balance. Ganun po yung Right. talagang isang departamento para hulang dun sa ma-assure na yes, pwede sila maging productive sa trabaho, pero ma-assure na are you mentally, psychologically, and emotionally stable? Parang may ganun. Ano ho? Right. Oo, need na pala Actually, Miss siya. Lala, may mga ganyan nga. Oo. Yeah, sa mga companies ngayon, especially yung mga private companies na Oo. yung meron sila talagang like halimbawa ang job title ay well-being officer, Oo, may ganyan. ganun. Oo, Oo. no? So meron silang mga resident psychologists, no? Kasi nga yun yung gusto nila. At the same time, meron ding batas on that, no? So parang we have to promote talaga mental health in the workplace. So kaya that's another reason probably why. Oh, Pero yun din yung nagiging epekto. Maganda din kasi nga, yun nga, no, nakikita ng empleyado na, wait lang, no, they're prioritizing our mental health. Oo. No, Parang they're they value me concerned as a about person no? Parang yun ang nararamdaman nila. Right. So kaya yung Tama. effect naman, nagiging mas productive din sila na nakakatulong din Productive naman sa sila. kumpanya. Parang ganun. Ano? Yes. Yes, tama. Oo. So ayun, maganda rin natin pag-usapan sa mga susunod na paksa yun. Kasi Yeah, nagulat oo. din ako, may ganun na pala. May ganun na pala na mga Right. departamento. Ang galing. Anyway, eto muna tayo sa paksa natin. Maganda yan magandang topic yan, Doc ha. Si Ming naman, sabi niya, we're born with a sinful nature. Sabi niya, we're all descendants of Adam nga It takes a conscious effort daw to do good and be good till it becomes a habit and eventually embedded out into our character. So, pwede pala yon. It can be natural Yes. instinct sa'yo na positive ka lang. Kailangan mo lang turuan yung Oo. sarili mo. Yes. Oo. Kailangan mo siyang talagang gawin at i-train yung sarili mo that way. Oo. Tinan mo ito, si Miss Luisa, yabot. Sabi niya, nakakagaan daw po and very uplifting yung sinasabihan siya ng thank you and I love you ng mga apo niya. Tapos sabay hug pa. Simple lang, 'di ba? Pero iba Yes. iba yung nagiging, hindi ko ma-explain kasi ako nakaramdam na rin ako niyan. Meron siyang certain nakakakilig, yung parang gano'n. Tapos lasting yung kilig niya, 'di ba? Yeah. Oo. Totoo yun. Mm-mm. So kaya, yun nga, no, sa mga, siguro mga parents, no, sa mga magulang na nakikinig ngayon, kailangan bata pa lang talaga
na maituro na ito. Lalo na sa pamilya, halimbawa, Miss Lala, common sa Filipino family, yung Opo. hindi tayo or not used to say, I love you, di ba? Oho, Sa parents, ganyan. So, parang very ilan lang yung ganun talaga. No? So, Oo. nagsisimula So talaga siya sa bahay. Filipino culture pala yun, hindi tayo. Kasi ako lumaki akong gano'n eh, parang ilang na ilang akong mag-I love you. Yeah. Nung tumanda na lang ako, Oo. nasasabihan ko na yung mommy ko, na in person ha, kasi hanggang letter lang ako eh. Kasi nga nahihiya ako. Nung tumanda ako, kaya nung naging nanay na ako, naku, bakit ba? 'Di ba? Parang na-overcome mo na yun. Bakit nga? So, kulturang Pinoy pala yun? Hirap tayong mag-I love Yes, you? may konsepto tayo nung hiya. Yan talaga yon. No? Sa Filipino culture. Kaya din, medyo hirap tayo to express yung mga ganong bagay. Kapag Oo. nanliligaw So, kaya lang dapat tayo, na- nag-I love you. Sa boyfriend, girlfriend, Oo. sa magulang natin, hindi. Yes, kaya yun nga, no, dapat sa bata pa lang turuan na natin. No? At marinig mula sa magulang. No? Mm-mm. Doon dapat sila nagsisimula. Ito, si Jerry, bata pa lang daw yung anak niya. Pag may nagawang mali, mag-sorry, tas ipapahag daw niya yung kapatid niya. Para sa ibang bata, sa ibang bata, gagawin din nila yon, magsusorry sila. So, it's parang training. Paano kung medyo may edad na yung anak mo, teenager, o medyo adult na? Kaya pa ba? Kaya pa Ma-retrain? yun. Oo, naniniwala tayo na kaya pa yun. Conscious effort na lang. Dapat kasi kung medyo Yeah, may isip na siya, dapat siya mismo gustuhin niya yon, no? Right? right. Oo, hindi Siya mo siya mismo dapat. hindi Or mo na siya mapipilit. Right, oo. Oo. Kaya nga dapat magsimula sa bata pa lang. Formative years talaga. Oo. Or unless may mangyaring something. Di ba? Mm-mm. Minsan ganun may turning point, no? Doon nila matututunan na kailangan ko pala talagang gawin to. So, Oo. minsan ganun. No? Oho. Ito. Nako, ito naman to relationship goals sa mga mag-asawa. Ito si 1353, mahirap daw, pero ina-apply niya sa asawa ko, ng asawa ko sa akin. Kailangan ko din humingi ng sorry. So minsan kaya lumalaki yung isyung mag-asawa dahil lang hindi nag-sorry yung isa, no? Tapos nagko-compound na yung tampo. Yeah, oo. Marami kayong ganyang So, kaso ba? may pride din. No? Oo, may raming ganyang kaso. Nagsimula lang sa maliit, tapos lumaki dahil hindi na rin nag-sorry yung isa. Tama? Right, oo. Oo. Tama. Oo. Tapos, kapag hindi ina-accept na may pagkakamali or Oo. ina-admit na may pagkakamali, Mm-mm. minsan, hanggang sa dumating na yung ungkatan na, no? O, ganito, ikaw nga, ganito, ganyan. Ayun na. Lalo na yun. No? Mas mahirap yun. No? So, kaya, doon lang, di ba, ikaw mismo, sarili mo, aminin mo na may pagkakamali ka. No? Tapos, mag-sorry. Oo, tama. Medyo mahirap kagaya na banggit nyo, no, nakasanayan natin na hindi natin sinasabi yung mga salitang ito. Pero since napag-usapan natin, meron naman tayong maturity at tamang pag-iisip, dapat mo siyang i-overcome. Kung ano man yung pumipigil, Right. no? Para kailangan natin gawin yung tama, no? Mahirap pero, kasi nga nakasanayan, pero pwede naman magbago. O siguro po ganito, Doc Erickson, inyo na lang hong mensahe. So simple things that we should remember, anumang edad natin, bata, nakatatanda, lolo, lola, o magulang, o bata, estudyante ka man, paano natin ma-apply to sa ating buhay na positive words lang at positive encouragement para ibibigay natin sa ibang tao? Yeah, oo. So, yun nga po, no? Tayo ay sinasabi natin ngayong umaga na very powerful itong habit na ito. At umpisa pa lang, habang bata pa lang, no, ituro natin ito sa ating mga anak, sa mga bata na magsabi ng mga magagandang bagay na nakikita nila sa ibang tao. Or kaya naman, dahil sa may magandang bagay na ginawa sa kanila, yung ibang tao, no? Kasi may positibong epekto ito sa speaker, doon sa nagsasabi, pati doon sa sinasabihan. So, it can boost our self-esteem, our confidence, Yes. tapos pwede ding it strengthens our relationship, no? So, we also, for in the world of work, Opo. okay, so it can also increase productivity, yung efficacy ng mga employees. No? Okay. At kung paano ito i-cultivate, again, it's really a conscious effort, no?
So, it takes, parang, kumbaga, you have to try it, no? You have to do it, right? Kailangan ginagawa natin, no? Siguro, ang pwedeng gawin sa isang linggo, halimbawa, ganyan, no? I-plan natin, no? Mm-mm. So, am I going to express positive words to my Yeah. to my children, to my spouse, or to my partner, or to my coworkers, or to my boss, and so on. So it really takes a conscious effort. And Yes. definitely it will enhance your relationship. You'll have better relationship with other people. Oo. Hashtag Yun lang po, relationship Miss Lana. goals tayo ngayon. Doc Erickson, thank you so Yes. much. Dahil po namin natutunan. Ingat po kayo. Thank Happy you so much. weekend. Dr. Erickson Amion, clinical psychologist at Dean ng College of Arts and Sciences, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Hilingan, walang pinoprotektahan.